kabutihan mo, Panginoon. Tunay nga na mabuti kang Ama sa langit. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming nire-restore, sinusustain sa lahat ng oras, lahat ng panahon. Salamat po sa mga kapatid ko na nagpapasalamat. Salamat sa kanilang buhay. Salamat sa pagsusustain mo sa kanila sa kabila po ng mga pinagdadaanan namin. At hayaan mo na ang iyong mga banal na salita ay patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa grasya mo, sa awa mo, na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Purihin ka, dakilain ka at luwalhatiin ka. Patuloy kang mangusap sa araw na to. We acknowledge you, Holy Spirit. May you bless, Panginoon, itong mensahe na to, Ama. At katulad, Panginoon, ng lagi mong paalala, bulay-bulayin namin ang iyong salita araw at gabi. Kaya, Panginoon, marami pong salamat na umaga pa lang, bumubukas pa lang, sumisikat pa lang yung araw, ikaw na ang aming sinasalubong. At habang lumubog naman ang araw sa kabilang dimension, Panginoon, ng bansa, sa Pilipinas, Panginoon, sa Middle East, Panginoon, handito pa rin po ang bawat isa sa amin. Kaya, Ama, hayaan mong maparangalan namin bilang mga lingkod mo ang iyong pangalan sa pamamagitan ng mga sakripisyo, Panginoon, sa pamamagitan ng ganitong paraan ng fellowship namin na ikaw lagi ang bida, ikaw lagi, Panginoon, ang napaparangalan, ikaw lagi ang napapasalamatan, at ikaw lagi ang naluluwalhati. Ama, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So tayo po'y dumako po sa ating mensahe about sa chain reaction. Ano ba ibig sabihin ng chain reaction? Tingnan po natin kung ano ibig sabihin ng chain reaction. So ito po yung hallelujah. Sabi po sa chain reaction, amen. Yan, hindi ko makita yung chain reaction means, okay, sabi sa dictionary, ito yung chemical reaction or other process in which the product themselves promote or spread the reaction, which under certain condition may accelerate dramatically. Or sa iba, sabi po, ito ay self-sustaining fission reaction spread by neutron by occurs the nuclear reaction. So sa madaling salita, ito yung bagay na parang nakakahawa. 'Di ba? Yung chain na sunod-sunod para siyang kadena na kapag halimbawa natumbay isa, lahat sila matutumba parang ganoon, 'di ba? Yun yung reaction na chain reaction na nagsisimula sa una, nagre-react, nagsumusunod-sunod yung iba. So praise the Lord sa Panginoon. Ano po? Yun po ang ating pag-uusapan ngayong oras na to. Gaano ba kahalaga ito? Amen? So, nagpapasalamat ako kasi kahit hindi ko sinabi kay ate kanina na hingi ka ng mga Thanksgiving. Kasi mostly, pag Sunday, hindi tayo kumukuha ng mga Thanksgiving. So, napakahalaga po ng chain reaction. Ito po yung ating topic ngayong araw na to. And I praise God kasi sabi ko, mahalaga yung lagi nating pasasalamat sa Panginoon. So, purihin ang Diyos for that, po sa lahat ng pasasalamat ninyo. So, sabi dito, we all know, alam nating lahat, kung ano ang pakiramdam kapag nai-stuck ka. Amen? Kapag ikaw ay nananatili sa isang lugar na parang hindi ka makaalis. Merong season na naka-stuck tayo, na hindi naman natin sinasabi o hindi naman natin hinihiling na ma-stuck tayo sa ganong sitwasyon, 'di ba? Sa ganong problema o anumang bagay, 'di ba po? Walang humihiling noon. Patuloy nating ginagawa, kaya kahit na ginagawa mo yung the best mo, maging faithful ka, tumusunod ka naman sa Panginoon, pero parang walang kumikilos, walang gumagalaw sa sitwasyon mo. Amen? So, minsan, yung walang pintuan na bumubukas para sa iyo, yung mga diagnosis, 'di ba, hindi nagbabago, may mga sitwasyon na hindi nag-i-improve. Sometimes, yun yung pakiramdam natin, 'di ba? Physically, kapag tayo ay na-stuck, 'di ba? Parang wala kang madaanan na hindi mo maikukumpara yung pakiramdam na nang i-stuck ka emotionally or spiritually. 'Di ba? But the things is, you can be free. Pwede tayong maging malaya po outside. But, pwede rin ikaw maging stuck inside.
Amen? May mga ganun na pakiramdam na parang malaya ka, pinapakita mong malaya ka, nakikita nila masaya ka, pero deep inside, merong burden sa'yo or merong bagay na stuck ka, naka-stuck ka doon sa sitwasyon na yon. Diba? Yun po yung madalas nararamdaman ng bawat isa sa atin. We can feel stuck. Amen? Kaya ito po yung pattern na we cannot break free from. May mga pattern na laging ganito na lang. Amen? Yung disappointment na parang hindi tayo umaangat, hindi tayo nalilift, o kaya replay ng replay yung moment na laging mali. Diba? Yung nangyari sa atin. Ganun po yung mga nararamdaman natin, nagiging pattern siya ng buhay natin ng paulit-ulit. Parang yung halimbawa, 'di ba, parang yung tatay mo dati, manginginom. Tapos yung anak naging manginginom din. Yung anak ng anak magiging manginginom din. 'Di ba? Andun yung chain na paulit-ulit. Amen? So sometimes spiritually, show up naman po being physically present at feeling disconnected at the same time. 'Di ba? Ganun yung pakiramdam natin. Pagdating sa spiritual, napapakita natin physically na present tayo, pero para naman tayong wala sa sarili natin. Disconnected naman tayo. Di ba, may nakita ba kayong gano'n na parang kinakausap mo, andyan naman siya, pero parang yung isip niya lumilipad. Amen? Kasi wala siya. Naka-disconnect siya. Hindi siya connected sa mga tao na nasa paligid niya because of their circumstances na ang daming iniisip, no? Na pumapasok sa isip natin o sitwasyon natin na parang paano ba ako makakawala sa ganito? Amen? So, sometimes, ito yung area po na pakiramdam natin para tayong mga prison. Pakiramdam natin para tayong mga tao sa kulungan. At ito yung nagdudulot ng anxiety sa mga tao. At yung iba po, ang dinudulot nito sa kanila is bitterness, kahihiyan, o exhausted sila. Amen. Kanina nga, ang dami sa social media kasi magpo-post nga po ako ng pictures yan ng anak ko kasi minsan nabubura ko siya, at least pwede ko po siyang balikan sa Facebook ko, pwede kong i-save. Amen. And nakita ko nga po yung weather lang, ang panahon, ang buhay ng tao, weather lang, yung anak ni Kuya Kim na nagpakamatay. Amen. And then kahapon, habang nakikinig ako ng mensahe po ni Pastor Ricky Warren sa sa podcast namin, na find out ko rin na yung palang anak ni Pastor Ricky Warren, nagbaril din ng sarili. Anak ng pastor yan, 'di ba? Anak ng celebrity. Alam niyo 'yon? Yung mga nangyayari sa buhay, hindi siya yung kaaway hindi namimili, 'Di ba, kahit anak ng pastor 'yan, kahit anak ng celebrity 'yan, anak ng mahirap o mayaman, ano man ang kalagayan, 'di ba po, nangyayari itong mga ganitong bagay. And sometimes, kapag tayo napupuno na ng anxiety, napupuno tayo ng problema, kinikitil natin yung buhay. Amen? So, naiintindihan ko at nauunawaan ko kung paano mangusap ang Panginoon. Alam nyo, after ng third day po ng fasting ko, nanaginip po ako na may lalaking lumapit sa akin. Hinawakan niya yung dalawa kong tenga sa pamamagitan ng dalawa niyang palad. Hinarap niya ako. Talagang nakaharap po siya sa akin and hinarap niya yung ako and tinakpan niya yung tenga ko. Dalawang palad niya. Nilagay niya sa tenga ko. And binless niya ako. Sinulat ko nga yun kahapon kinukwento ko sa mga ka-Bible study ko. Binless niya ako. Sabi ng lalaki sa akin, "May you hear the voice of God clearly, so you can tell to all people His truth and about Him." Yun yung sinabi niya sa akin. English talaga yung sinabi ng lalaki. Binless niya ako. May you hear the voice of God clearly, sabi niya sa akin. Binless niya yung tenga ko na marinig ko daw ng mas malinaw yung tinig ng Panginoon, sabi niya sa akin, para maipahayag mo sa lahat ng tao yung katotohanan na about sa Kanya. I praise the Lord kasi alam ko po na yun yung talagang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na marinig natin ng malinaw yung tinig niya. At wag mas malakas yung tinig ng kaaway sa atin kasi kapag ang tinig ng kaaway ang mas in-entertain po natin, magugulo po yung isip natin, magugulo yung buhay natin hanggang to the point na putulin na natin yung buhay na hindi naman sa atin. Amen? Yun din nga po yung aking
aking minensahe sa mga kabataan kanina na wag silang mabilis magalit, 'di ba? At magdesisyon ng mga bagay na hindi tama para sa kanila. Lalo sa murang kabataan, murang edad nila. 'Di ba? Wag mabilis magalit, mag-isip muna, makinig, 'di ba? Bago tayo magdesisyon. Amen? And I think ito yung napapanahon na timely na dapat hindi lang sa matatanda. Mag-ingat tayo na mga magulang din paano tayo nakikipag-usap sa mga anak natin. 'Di ba? At nagbibigay ng atensyon sa kanila. Kasi tingnan niyo yung mga pastor, anak ni Pastor Ricky Warren, nag-attempt ng hindi lang nag-attempt, natuluyan po. 'Di ba? Sa sobrang pagod sa buhay, binaril niya 'yung sarili niya at lumabas na lang na bangkay. Hindi dahil pastor tayo, hindi dahil naglilingkod tayo sa Panginoon, exempted tayo sa ganitong mga klase ng trahedya. Mga kapatid, maging aware po tayo at maging matalino tayo. Ingatan ninyo yung mga anak ninyo, hindi dahil nakikita nyo sila na masaya, okay sila. 'Di ba? Find time. Maghanap kayo ng oras, 'di ba po? O mag-intentional na oras din na hindi lang nagde-dedicate sa ministry, hindi lang tayo nagde-dedicate sa mga maging dedicated din tayo sa mga tao sa paligid natin. Amen? Mag-spend time tayo na ipanalangin sila, mag-spend time tayo na alamin kung anong problema nila, mag-spend time tayo na may nagbubuli ba sa kanila sa school, okay lang ba sila, maayos ba talaga sila, 'di ba? Emotionally, physically, mentally. Amen? At the same time, tayo din ng mga asawang babae. Sometimes hindi natin tinatanong yung mga asawa nating lalaki, "Are you okay?" Kasi madalas gusto nating mga babae, tayo lang yung tinatanong. Tayo lang yung kinakamusta. 'Di ba? Pero mostly, yung mga lalaki, naghahanap din sila na kamustahin din natin. Yung mga lakay natin, kamustahin din natin asawa natin. Amen. Actually, nung isang araw, sabi ko po sa asawa ko, kasi kasama ko siya naglilinis, masaya ka ba na kasama kita? Masaya ka ba na ginagawa ito? Kasi, yes, nakikita ko yung humility ng asawa ko sa nangyayari sa buhay namin, but at the same time, gusto ko ring malaman kung masaya siya sa nangyayari sa amin. Amen? Pero mahalaga na yung positive na isip, 'di ba, ang pumasok sa atin na actually sabi ng asawa ko, "It's okay." 'Di ba? Masaya ako na nakakapag-spend time, nakikita ko lumalaki anak ko sa bahay kaysa lagi ako nasa trabaho, 'di ba? Na may time kami sa pamilya and masaya ako na ikaw yung tao na natutulungan ko kasi nakikita ko yung pagod mo, yung hirap mo. Sabi nga and sa mga OFW nating mga kapatid, nasabi nga ng asawa ko na kahit gaano karumi yung mga nililinis natin, pagkatapos nating linisin, kumikita naman tayo ng pera na kailangan ng pamilya natin. And I praise for God. And I praise God for that. Sabi niya ganun. Kaya salamat po sa Panginoon kasi may mga bagay at sitwasyon na tayo, mga kapatid, na pag tiningnan natin ng positibo, maganda ang reaksyon. Di ba? Pag tiningnan natin ng pagpapala yun sa Panginoon, ang ganda. Hindi kailangan mag-away tayong mag-asawa dahil sa hirap ng buhay, dahil sa sitwasyon. Mga kapatid, ang sitwasyon, lilipas. Di ba? Yung pinag-aralan natin, yung season and time, lilipas yan lahat. Hindi pwedeng manatili. 'Di ba? Ang mga sakit gagaling. Ang mga problema malulutas. Bakit? Kasi may Diyos tayo. May Diyos tayo. Ang mga pag-aaral ng anak, hindi mo mamamalayan. Tingnan mo si Nanay Andrea sa hirap ng buhay. 'Di ba po? Ng buhay, sa hirap ng buhay, lumilipas. Hindi mo alam, meron na siyang 'di ba? Pilot mechanic, 'di ba? Yung parang graduated yung mga anak niya. 'Di ba na nagtitinda sila, nag-abroad yung asawa niya, nagtutulungan sila mag-asawa. Yes, may hindi pagkakaintindihan, hindi mawawala sa mag-asawa 'yon. 'Di ba? Sa mga anak, kung kahit sa ang relasyon, hindi mawawala ang hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakaintindihan. Pero ang mahalaga at the end of the day, 'di ba?
Huwag nating putulin yung relasyon nating mag-asawa dahil lang sa simpleng problema. Huwag nating putulin ang relasyon sa pakikipagkaibigan, 'di ba? Sa mga ka-church natin, sa mga anak natin, 'di ba? Dahil sa simpleng problema. Kasi lahat lilipas. Yan ang pangako ng Panginoon. Sometimes, sabi nga ng Lord sa Joel, ibabalik ko lahat ng panahon na nawala sa iyo. Alam nyo, isang click lang ng Panginoon, everything can rewind. Lahat ng nawala sa inyo, pwedeng ibalik ng Panginoon. Ngayon, yung sitwasyon naming mag-asawa, ganito. Ba't isang click lang ng Panginoon, di ba? Pwedeng mabago lahat yon. Isang pitik lang ng Diyos, isang minuto, walang imposible sa Kanya. Pwedeng mamaya, di ba? May trabaho ulit yung asawa ko. Di ba? Kikitain niya ulit or may gagawin ng Panginoon, may bubuksan na pintuan ang Diyos para sa asawa ko. Pero hindi ibig sabihin kailangan kong tumigil sa ginagawa ko. Kaya napakahalaga po ng determinasyon na nagpapatuloy tayo kahit anong sitwasyon yung pinagdadaanan natin. Hindi ko tinanggal yung joy ko. I-celebrate ko yung birthday ng anak ko kasi pasasalamatan ko sa Panginoon na malusog yung anak ko, masaya yung anak ko, 'di ba? Ligtas yung pamilya namin. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon na pwede rin nating gawing kadena, na maging sandata natin yung kadena na yon, na magpakatatag tayo. Patuloy tayong mag-worship sa Panginoon, na tumatatag tayo, na gumagawa tayo ng kadena para maging matibay tayo. At yung mga kadena na tinali sa atin ng kaaway, i-break natin yon para yung reaction na positibong reaction na ginagawa natin, na nire-respond natin sa kaaway, yun yung magbe-break sa kanila. At tayo naman, mabibuild tayo. Amen? At yun din yung mabubuong chain na nakikita ng mga anak natin sa atin, na sa kabila ng mga problema, tumatayo pa rin tayo dahil hindi sa kape galing ang ating lakas. Hindi sa tubig, di ba? Kundi buhay na tubig. Hindi sa problema galing ang ating lakas, kundi sa solusyon ng Panginoon na sinusustain niya sa lahat ng problema na dumadating sa buhay natin. Amen? Hindi sa hirap ng buhay, kundi sa nagbibigay ng buhay. Amen? Nakita niyo po yung reaction na dapat lahat ng bagay, sabihin mo kung anong problema mo, merong solusyon ng Panginoon. Amen? At ganun ka-faithful ang Panginoon natin. Yung resulta ng diagnosis mo, di ba po, may resultang positibo. Amen? Just believe. Just believe. Kaya si Lord, kapag nagpapagaling siya dati, lagi niyang tinatanong, naniniwala ka ba na kaya kitang pagalingin? So, naniniwala ka ba na kaya kang iahon ng Lord sa hirap? Naniniwala ka ba na kayang, di ba yung pasasalamat kanina, kayang yung galit, kayang pabaitin ng Panginoon? Yung mga maiinit ang ulo, kayang palambutin ni Lord. Amen? Yung mga matitigas na puso, kayang ni Lord, isang one touch of the living God. One touch ng Panginoon. Kaya niyang iswitch lahat ng negosyo mo, di ba? Kaya niyang one click, mabebenta mo lahat yan. One click, yung sadness mo, pag inisip mo si God na ng positibo, di ba? Yung sadness mo magiging joy. Di ba? Yung kapayapaan hindi mawawala sa'yo kasi you know how to react to the chain na binibigay sa atin. Amen? So, purihin ang Panginoon, hindi natin maiisip na kitilin yung ating buhay. Kasi yung bitterness, yung kahihiyan, di ba? Yung exhausted na sitwasyon, yung anxiety, di ba? Tatalunin ng lahat ng mga gratitude natin. Kaya, kapag tayo ay nasa lugar ng pasasalamat, di ba? Lahat ng bagay na imposible, magiging posible. Amen? So, how can I thank God when I can barely feel Him? Paano mo pasasalamatan yung Panginoon kapag hindi mo naman siya nararamdaman? Sabi nga ni Pastor Ricky Warren, no, nung niyakap daw niya na nilalabas na yung bangkay ng anak niya doon sa loob ng tahanan kasi binaril niya yung sarili niya. Alam niyo po, nakita ni Pastor Ricky Warren habang yakap-yakap niya yung asawa niya, yung kwintas ng asawa niya na nakasulat, choose joy. Sabi daw niya sa isip niya, how can I choose joy, Lord? Kasi pastor siya eh. 'Di ba? How can I choose joy, Lord? If my heart is break in million pieces. 'Di ba? Paano ko pipiliin, Panginoon, na magalak pa rin sa sitwasyon kung ang puso ko ay nadudurog ng milyon na piraso?
Kasi nakita mo nakabalot yung anak mo eh. Nilalabas sa bahay. Bangkay na malamig. Paano, kapatid? Amen? 'Di ba may kapatid tayo naranasan yon. Halos maglakad nga siya eh, na nakalimutan niya sa sobrang si Ate Cristita po nung nabalitaan niya na naaksidente yung kanyang anak 1 year ago. Naaksidente po sa motor, nabagok yung ulo. Amen? Na-confine sa ospital ng ilang araw pero binawian din po ng buhay. Nung naaksidente, anak niya, alam niyo, halos makalimutan niya magsuot ng panty na lumabas. Kulang na lang lalabas siya talaga ng walang suot. Kundi lang sinabi ng anak niya na, Nay, magdamit ka muna. 'Di ba? Kasi pagtungkol sa anak, 'di ba? Pagtungkol sa anak ang pinag-uusapan, ang hirap, mga kapatid. Ang hirap. 'Di ba? And kailangan niyang tanggapin yung sitwasyon at kailangan niya magpatuloy sa buhay kasi may mga anak pa siya. After nun, hindi pa natatapos yung 1 taon, 'di ba? Katatapos pa lang pala ng 1 taon. Kalilipas lang ilang linggo lang pagkatapos ng kamatayan ng pag-celebrate nila ng 1 year na kamatayan ng anak niya, sumunod na may asawa niya. Testimony po ito na isang kapatid. Nagta-travel siya sa barko habang tinitingnan niya yung dagat na umaalon. Pero kung hindi sa Panginoon galing yung lakas niya, mga kapatid, paano tayo babangon? Paano tayo babangon sa bawat hampas ng buhay sa atin? 'Di ba? Ngayon, balo na siya. Tapos siya pa yung nag-aasikaso ng mga lupain nila. Siya pa yung nagbibigay ng kapayapaan ngayon sa mga kapatid niya. 'Di ba? Siya yung pumupunta ngayon sa mga kapatid niya, pinapanalangin yung mga kapatid niya. Yung kaayusan. Alam niyo yung the best thing na naitutulong ng online natin sa mga tao. Na pinagpapasalamat ko sa Panginoon kung bakit hindi ako tumitigil. Kung bakit wala ako karapatang tumigil kasi yung nakikita kong mga nababagong buhay ninyo. Nagpamilya ninyo. Alam niyo po, pagtatanungin niyo sa Ate Cristita, hindi naman nila karama yung church nilang physical eh. Hindi sila nadadamayan ng church nilang physical. Tayong nasa online ang karamay nila. At mga kapatid, may ambag kayo. Yung bawat insight ninyo, yung bawat mga inspirasyon ninyo, yung mga kwento ninyo, nagbibigay ng inspirasyon sa ibang tao. Para tayong chain din na binubuo. Na kahit nasa ang lugar tayo, magkakakonekta yung buhay natin. Kasi we are body. Katawan tayo ng Panginoon. Yun yung dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Kapag nakikita ko yung mga buhay ninyo, yun yung kagalakan ko. Hindi yung kayamanan na meron ako, kundi ang kagalakan ko, yung mga kaluluwa. Yung mga buhay ninyo na nagpapasalamat sa buhay ko dahil sa biyaya ng Panginoon. At nagpapasalamat din ako sa buhay ninyo kasi inspirasyon kayo sa akin ng Panginoon. Kaya yung mga luha na to, hindi ko po maiwasan kasi mahal ko kayong lahat. Mahalaga kayo sa akin. Importante kayo sa akin dahil mahalaga din kayo sa Panginoon. Mas mahal niya kayo. Mas importante kayo sa Kanya. Kaya anumang bagay na pinagdadaanan natin ngayon, give gratitude pa rin sa Panginoon. At paano natin gagawin yon? 'Di ba? Paano tayo magkakaroon ng gratitude? Hindi ito usually ang unang respond o unang nararamdaman ng tao na nasa sitwasyon ng mga kaguluhan, anxiety o exhausted. Imposible ito, mga kapatid. Pero napatunayan ng mga testimony natin. 'Di ba? Kasi minsan, ang respond natin, imbis na magpasalamat tayo sa Panginoon, we complain. We ask question. 'Di ba? Binabalikan natin, saan ako nagkamali, Panginoon?
And sometimes, hindi natin pagkakamali nangyayari sa buhay natin. Katulad ng pinag-usapan natin last Tuesday, sometimes it's time and season. 'Di ba? Na hindi natin maiiwasan. At ito yung pag-uusapan natin ngayong oras na to, itong istorya ni Paul and Silas na sobrang powerful po. Na nagbigay ng inspirasyon din sa akin kung paano nagawa yung mensahe na to. Kasi sila yung mga tao na they had reason para mag-complain, para i-replay yung mga pain, yung mga question ng timing ng Panginoon, mag-wonder na sila naman yung obedient, sumusunod naman sila sa Panginoon, bakit na nangyari sa kanila? But instead na ganun yung gawin nila, they chose differently. Pinili nila yung ibang way, 'di ba? Na pwede nilang magawa. Amen? Habang ako po'y nag-explain, magbukas po tayo sa Acts 16 po, 25 hanggang 34 po, ano? So, i-explain ko lang yung sitwasyon po nila dito. So, dito, makikita po natin na instead na sila po ay magreklamo, di ba? Nagbigay sila, sa Acts 16, makikita natin doon yung beautiful picture ng what gratitude can do when you feel stuck and in prison. Amen? Katulad ng in-explain ko kanina, sometimes we feel stuck sa mga sitwasyon. And yun yung nagbibigay sa atin ng pag-iisip na para tayong nasa kulungan. 'Di ba? Kung paanong si Silas and Paul is actually na nasa kulungan talaga. Tayo naman, katulad ng in-example ko kanina. So dito po si Saul o si Paul po na Saul na Tarsus. Amen? Isa po siya sa nag-persecute sa mga Christians sa Gawa 8:9, na-encounter niya si Jesus sa road ng Damascus. Di ba po, nagpakita sa kanya ang Panginoon and become the influential leader na naging apostle po ng early church. At napaka-talino niya. Siya ay isa sa brilliant theologian, talaga ng missionary, nag-aral ng nag-aral. 'Di ba? And ang dami niya pong naisulat sa New Testament natin. And sabi nga niya, lahat ng mga napag-aralan niya noon, walang higit na mahalaga kundi ang pagkapako lang ni Jesus Christ at pagkabuhay niya. Amen? Si Silas naman po, isa sa respected na leader po sa Jerusalem sa church. Makikita niyo siya sa Acts 15:22. Na, kilala siya as malakas and faithfulness, yung kanyang faithfulness. Amen? At isa din po siya sa pinili na makasama po ni Apostol Paul and Barnabas. Makikita natin yan sa Acts 15:36 hanggang 41. Nag-serve din po sila na po both a prophet sa Acts 15:32 at sa missionary, magiging missionary nila, yung magka-companion sila, nagtutulungan sila na patuloy na magtulungan at magplant sila at magbigay ng lakas sa lahat ng mga churches. Ano po, hindi madaling magbigay ng encouragement and inspiration po sa mga churches. It is important na maintindihan po natin kung saan nagsimula yung bilang ito, kung saan tayo dadalin, 'di ba, ng mga mensaheng ito. So, ang city po nila is sa Philippi, sa region nila is sa Macedonia. Ito yung modern day ng Northern Greece at ang empire po noon ay sa Roman Empire. So, yun po yung i-keep natin sa mind natin habang tayo po ay nagbabaybay at nagre-ready tayo sa istorya na i-explore natin in reality ng life na ma-apply natin sa buhay natin yung mga experience po na it's not different, 'di ba? Sa sitwasyon nila. Different lang maybe yung sitwasyon pero yung impact ng istorya pwede nating ma-relate sa ating mga buhay. When Paul and Silas start to singing, 'di ba? The hymn in the middle of the night, 'di ba? Nang midnight po doon. Kung ano yung ginagawa nila, 'di ba, ng mga puso nila, yung dedication nila. Amen? Doon sa mga stronghold na kanilang pinagdadaanan sa lugar, how they celebrate habang sila ay kumakanta, 'di ba? Andun yung power and punishment na binibigay sa kanila and they declaring Jesus Christ is Lord, not Caesar. Amen? So, dito po sa Acts 16, pabasa po, 25 hanggang 34. Amen. Amen. Wala po bang naghanap kanina? Sinabi ko na po, Acts
16 po, 25 hanggang 34. Amen. May kasama po ba ako? Hello po. Naglo-loading yung ano ko, naglo-loading cellphone ko. Wala Amen. kasi Sige akong po, Ate Joy. Pabasa po. 24 to 34. 25. 25 po to 34. Around night, Paul and Silas were praying and singing hymn to God, and the other prisoners were listening. Suddenly, there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundation. All the doors immediately opened, and the chain of every prisoner fell off. The jailer woke up to see the prison doors wide open. He assumed that the prisoner had escaped, so he drew his sword and kill himself. But Paul shouted to him, "Stop! Don't kill yourself. We are all here." The jailer called for the lights and ran to the dungeon and fell down the trembling before Paul and Silas. Then he brought them out and asked, "Sir, what must I do to be saved?" They replied, "Before in, before in the Lord Jesus, and you will be saved along with everyone in your household." And they shared the word of the Lord with him and with all who live in his household. Even in the hour of the night, the jailer cared to them and washed their wounds. And he and everyone in his household were immediately baptized. He brought them into his house and set a meal before them. And he and his entire household rejoiced because they all believed in God. Amen po. Done na po. Amen. Praise God. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po dito, Amen. Sabi niya po, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala o yung posas po nila ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay. Patakbong pumasok na nanginginig at nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay inihayag niya sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang oras ding iyon, hinugasan ng bantay ang kaniyang mga sugat at siya'y nagpabautismo pati ang buo niyang sambayanan. Pagkatapos, sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambayanan sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. Amen? Hallelujah. So purihin po ang Panginoon. Nakita po ninyo yung kagandahan po ng kwentong ito. So, glory to God. So dito po makikita natin na si Paul and Silas hindi nila inantay na yung pain, 'di ba? At yung door ay mag-open lang. Basta. Amen. Ang ginawa lang po nila,
is nagpuri sila. They praise, 'di ba? Nagpraise sila, umawit sila, nagpasalamat sila sa Panginoon habang nagpupuri sila doon sa loob ng prison. They praise in the place. 'Di ba? Na hindi nila inaantay lang na pakawalan sila, 'di ba? Hindi nila sinayang yung oras na nandun sila nakakadena sa loob. Hindi nila hinayaan na yung silent, 'di ba? Manahimik lang, patahimikin ng lugar na 'yon. 'Di ba, na dapat tahimik sila, kundi sinamantala nila yung pagkakataon na tahimik yung lugar na yon at i-proclaim nila sa lugar na yon, nagpupuri sila at umaawit sila. Amen? Sa Panginoon, para sa Panginoon. Na anuman ang sitwasyon, hindi sa lugar, hindi sa sitwasyon, hindi sa kalagayan nila, ang makapagpatahimik sa kanila para magpuri sa Panginoon. They praise in the place. Ikaw kapatid, nasang place ka? Nasang lugar ka? Nasang sitwasyon ka? Are you responding the same? At anong nangyari? Anong reaction nung chain? 'Di ba? Nung kadena na yon? Na bigla na lang nakalag yung mga kadena. 'Di ba? Nakawala sila. At nag-shift yung room. 'Di ba? Something shift in the room. 'Di ba? Na-switch sa isang iglap yung sitwasyon na bago. That's where we begin. Number 1 po. Gratitude shift the atmosphere before it changes the circumstances. Yung ating pagbibigay ng gratitude o pasasalamat natin sa Panginoon, nakakapag-shift po ng atmosphere. O ng atmosphere, ng anong tawag ng weather, di ba? Before it changes the circumstances. Chine-change yung atmosphere, then yung ating circumstances. Amen? Katulad nung sinabi sa verse 25. Amen? Na habang dumadating yung earthquake, nag-worship sila. And it's already working, di ba? Habang yung sitwasyon, ginugulo sila, di ba po? Nang sitwasyon nila na, anong gagawin nila? Bakit sila nasa prison? Faithful naman kami. Bakit kami kailangan ikulong? Bakit kailangan gawin ito sa amin? Imbes na magtanong sila sa Panginoon, they still praising God. At doon, habang umaawit sila, na yumayanig na. 'Di ba? Andun na agad yung reaksyon, yung atmosphere na babago na agad. Amen? So, yung gratitude has a way of changing the climate before it changes the condition. Binabago nito yung klima. Binabago nito, 'di ba? Before it changes the condition, yung sitwasyon, yung condition natin. Amen? So, maaari nga po na hindi natin makontrol ang lahat ng sitwasyon. Pero kung ano yung nangyayari sa paligid natin, pwedeng kontrolin ng Panginoon. Amen? Lagi natin pwedeng piliin kung ano ba klase ng hindi natin pwedeng, kung ano yung respond natin, pwede nating piliin. Lagi yon. Pero yung atmosphere, kung anong klaseng atmosphere sa buhay natin, di ba po? Pwede natin laging piliin yon, yung sitwasyon. Choose to be happy, choose joy, di ba? Choose worship, choose praises. Amen? Yun yung atmosphere na pwede nating i-release sa sarili natin, sa spirit natin, sa buhay natin. Kahit anong sitwasyon. You always have lagi kang may sitwasyon na pwede kang mamili. Pwede mong mamiling magalit ka, pwede mo ring mamiling hindi ka galit. Pwede mong piliing masaya ka, pwede mong piliing hindi ka masaya. 'Di ba? Pwede mong piliing bitter ka, pero pwede mo ring piliin na hindi ka bitter. So choose the atmosphere ng buhay mo, kapatid. Kasi ikaw lang ang mamimili nun. Hindi ang Diyos ang mamimili nun para sa'yo. So Paul and Silas, hindi man nila maigalaw yung pit nila, hindi man nila maigalaw, 'di ba, yung kamay nila, 'di ba? But they can talk. They can speak in that silence. Hindi nakatakip yung bibig nila para magpasalamat tayo, para magpuri tayo sa Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa buhay natin. They didn't have the power na para mabuksan yung pintuan na yon. Wala silang kapangyarihan na buksan yung pintuan nilang na yon. Pero they can lift their voice. You can pray. You can worship, mga kapatid. You can use your voice para magbigay ng gratitude at magpasalamat sa Panginoon at magbigay sa iyo ng authority para ma-overcome mo yung atmosphere na yon.
When you choose gratitude, you invite the heaven presence into earth pressure. When you choose pasasalamat sa Lord, habang nag-worship ka, kapag chinu-choose mo yung positibong pag-iisip na meron na binibigay ang Panginoon sa atin, ini-invite mo yung presensya ng langit dito sa mundong ito. Yung pressure ng langit sa mundong ito. Yung presensya ng langit sa mundong ito. Unti-unti mong sinisimulan yung sense ng kapayapaan. Kahit yung sitwasyon mo walang sense. Even your situation don't make sense. Binibigyan mo ng sense because of your gratitude heart. So ano yung tsura nun? What does that look like for us? 'Di ba? Kapag tayo nasa working place natin, we feel heavy, o sa business natin, we feel mabigat, nakakapagod, pressure, ang hirap na, start thanking God for having job. Huwag ka lang nagpe-pray for a new one. Pasalamatan mo yung sitwasyon sa season na yon kasi nagtuturo yun sa'yo maging patient, matiisin. 'Di ba? Maging malakas. 'Di ba? Nagtuturo 'yun sa iyo para i-switch mo, 'di ba? Yung attitude mo, yung character mo, yung kalagayan mo. Kaya nga sabi ko kagabi, mag-ingat tayo sa mga pinapanalangin natin na, Lord, tanggalin mo yung humahadlang. 'Di ba? Paano kung yung trabaho mo yung humahadlang sa paglilingkod mo, tatanggalin ng Diyos? Paano kung pamilya mo, yung humahadlang, tatanggalin ng Panginoon Diyos? Mag-ingat po tayo sa mga panalangin natin. Na instead na tayo ay mamanalangin na tanggalin ng Panginoon yon, why don't we invite the presence of the Lord sa sitwasyon na yon? Amen? Simulan natin na magpasalamat sa Panginoon sa sitwasyon na yon na pinagdadaanan natin yon. Kasi yun yung mga panahon na nagiging malakas tayo. Yun yung mga panahon na nagiging matatag tayo. Hindi sa mga panahon na masaya tayo, hindi sa panahon na nakikipag-inuman tayo, hindi sa panahon na okay ang buhay natin, o nakikipag-addict tayo, nakikipag-droga tayo sa ibang tao, nakikipag-sigarilyuhan, nag-a-addict ng marijuana sa ibang tao. Hindi tayo doon natuto. Amen? Maaring tumumba ka nung lasing ka, nauntog yung ulo mo, pero hindi na bago yung buhay mo. Paggising mo sa umaga, may hangover ka pa rin, masakit pa rin ulo mo. Pero pag umaga, nandun pa rin problema mo. Pero when you start to switch, 'di ba, in prayer, in worship, there's changes. Merong pagbabago. Amen? May bagong mindset. May bagong atmosphere na ibibigay ang Panginoon. Sometimes nga magpapadala pa yung Diyos ng tao na magiging sagot sa prayer mo. Amen? So, when your marriage feel tense, kapag yung mga kasal natin, 'di ba, yung pagsasama natin, speak life over your asawa. Pag sinabing speak life, hindi ka lang nagsasabi na I speak life to my husband, hindi ganun lang. 'Di ba? Dapat yung pag-i-speak mo ng life, talagang buhay yung ini-speak mo, hindi yung pakitang tao. Amen? Speak life. Yun talagang seryoso ka, sincere ka sa pinapanalangin mo, sincere ka sa sinasabi mo sa ibang tao, sincere na may pag-ibig at pagmamalasakit na mula sa Panginoon. 'Di ba? Na bago natin i-point yung mga mali nila, bigyan natin sila ng magandang approach. Na huwag tayong madaling magalit. Alam mo, Lakay, kaysa sana umupo ka sa mga kaibigan mo, sana inupuan mo yung mga anak natin, tinuruan mo man lang sila. 'Di ba? Na gumawa ng assignment nila. Kaysa naman natumba ka na lang sa kalasingan. Hindi mo man lang natanong yung mga anak natin kung kumain na sila. Kasi, alam mo, Lakay, wala namang ibang magmamalasakit sa anak natin . Sa palagay mo ba, pagmamalasakitan sila ng kainuman mo pag nagkaroon sila ng ulcer? Sa palagay mo ba, kapag sumakit yung ulo nila at sumakit yung tiyan nila dahil wala silang kinain kasi mas inuna mo yung pag-iinom sa kanto, mas inuna mo yung kaibigan mo kaysa sa mga anak natin? Do you think pahahalagahan sila? Mas bibigyan ba sila ng importansya ng ibang tao kaysa sa'yo na magulang na dapat nagbibigay ng importansya sa mga anak mo? There's a way how to approach in good approaching po sa mga asawa natin. Kaya nga minsan sabi ng Proverbs, 'di ba, mas masarap pang kasama yung asawa
Mas masarap pang tumira sa bubong kaysa magkaroon ng asawang madaldal. Yung hindi marunong mag-approach, yung hindi marunong kausapin yung asawa ng tama, ng mabuting approach, na mas maintindihan natin na, Lakay, ba't ka nag-inom? Anong dahilan nag-inom ka? May problema ba? Pwede ba nating pag-usapan? Kasi nakalimutan mong pakainin yung mga anak natin eh. Kasi nag-aalala lang ako, malayo ako, OFW ako. Siyempre, wala naman ako lagi. Pag kailangan nyo ako, na nandyan ako sana, pag tinawagan ako ng anak ko, katulad kanina, Lakay, na habang nasa inuman ka, tumawag yung anak mo na gutom na masakit na yung tiyan niya. Meron ba tayong problema? Baka gusto mong pag-usapan natin para hindi na sana ito mangyari ulit. Amen? So there's always a way. Kapag yung mind naman natin, nakikipag-unahan pa, di ba, sa umaga, kahit gabi pa lang, nakikipag-unahan ka na gusto mo umaga na. Kasi kailangan mo nang magawa ng paraan yung problema mo, kailangan mo nang lumakad, maghanap ka ng uutangan mo. Amen? Instead of doing that, di ba, magpasalamat tayo sa Panginoon na alam natin that God is working. Di ba? Instead na i-fix natin yung problema na hindi naman natin kayang i-fix or wala na tayong kaparaanan. Magpasalamat tayo sa Panginoon na, Lord, alam ko na may ginagawa ka na. Matutulog po ako ng mahimbing ngayon and salamat sa katugunan at kasagutan mo sa kahit anumang kaparaanan, Panginoon. Patuloy mo akong bigyan ng kapahingahan at marami pong salamat, Ama. Diba? When your prayer filled an answer, kung di mo naman nararamdaman na yung prayer mo wala pa ring sagot, thank Him. Pasalamatan mo. Kasi He's still listening. Hindi ibig sabihin hindi niya narinig. He's still in the present. Hindi siya katulad ng Diyos kung paano mong iniisip kung paano siyang Diyos. Hindi yan dahil sa pag-iisip mo kung paano mo kikilalanin yung Panginoon na yon. Dapat kinikilala natin yung Panginoon kung paano niyang sinabi kung sino siya, hindi kung paano natin iniisip kung sino siya. Amen? Yung present niya, 'di ba? Andun pa rin siya, nagwo-work pa rin siya behind the scene. Antayin lang natin. Amen? Kasi He's always in the right time. Huwag tayo magmadali. Kasi doon tayo nagkakaroon ng desisyon na mali. So, gratitude doesn't deny reality. Amen? It refines it. Nire-refine niya yung reality, hindi niya dinideny. 'Di ba? Tinuturuan lang niya tayo, maybe kulang tayo ng patient, sandali lang, tuturuan ko ng patient itong anak ko. Yun naman yung prayer niya eh, Lord, turuan mo ako magkaroon ng patient. So, paantayin ko muna siya. 'Di ba? Or bigyan ko muna siya ng mga taong nakakainis para ma-stretch ko, ma-refine ko, 'di ba? Ma-stretch ko, mabinat ko yung kanyang patient o pagtitiis. Amen? So, sometimes ganon. Sometimes it's not make sense, pero may sense yun sa Lord. Amen? So, it turns, so napapalitan yung why me into God, I will trust you. Diba? And sometimes, nasiship yung spirit natin, amen, na mag-crack yung wall ng problema kapag nag-held tayo o nagtitiwala tayo sa Panginoon. Amen? But notice, kailangan mabigyan nyo po ng pansin ito. When there's atmosphere change, kapag nagbabago yung atmosphere, sometimes else happen too. Diba? Kapag nagbabago yung atmosphere, may nagbabago din. Amen? Sa mga ibang part noon, may nababago din kapag nagsiswitch. Tingnan nyo, di ba, kapag ang bagyo, kapag kumikilos na yung ulap ng liwanag, di ba, nagliliwanag na din, pati yung sitwasyon mo, yung kalagayan mo, lumiliwanag din. Di ba? Yung atmosphere, ganun din siya, para siyang klima. Kung tag-ulan sa'yo ngayon, di ba, may tag-araw pa rin, mababago pa rin, pati sitwasyon mo nababago. So their worship didn't just lift their spirit. Hindi lang na-lift up yung kanilang spirit. Nagsimula din na ma-unlock, 'di ba? Yung mga lockdown. Amen? Hindi lang sila. 'Di ba? Para siyang chain, nag-react sa buong prison. Amen? Kasi yung gratitude doesn't just shift what's in you, hindi lang sa'yo. 'Di ba? It begins to open things para sa'yo at para sa mga paligid mo, sa mga pamilya mo. Amen? Sa ibang bagay. Hindi lang para sa'yo.
Yun yung kagandahan kapag tayo ay nagbibigay ng gratitude sa Panginoon kasi hindi lang nito siniship yung atmosphere, chine-change na din yung circumstances. Number 2. Amen? Yung gratitude opens door you can force. 'Di ba? Gratitude open doors you can force. Yung ating act of gratitude o yung pagbabalik pa sa salamat, paglulahati natin sa Panginoon, nag-o-open to ng doors na hindi natin kayang puwersahin. Only God. Sabi sa 26, suddenly, there was such a violent earthquake that foundation of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chain came loose. Diba? Yung earthquake, yung ginawang nanginig, diba? And suddenly, yung kadena nawala. Diba? Sometimes, hindi natin kailangan puwersahin yung ating pag-iisip paano resultahan ng Panginoon yung ating problema. Amen? Hindi natin problema yung solusyon ng Diyos. Kaya minsan nagka-crack yung mind natin. Hayaan natin yung answer ni Lord ang mag-crack sa sitwasyon natin. Ang magtanggal, magpabagsak ng wall natin. Katulad ng pagpapawaksak niya ng Jericho. Umaawit lang sila, nag-worship lang sila 7 days. 'Di ba? 6 days, pang 7 days, bumagsak yung wall of Jericho. Hayaan yung pasasalamat and give gratitude ang magpabagsak sa lahat ng problema ninyo at maging chain reaction to sa lahat ng mga tao sa paligid natin. Paul and Silas didn't plan. Wala silang planong tumakas. 'Di ba? Tayo din. Kasi walang shortcut sa paglilingkod sa Diyos. Kaya wag tayong mag-escape. Amen? Kundi mag-praise tayo. That is their way. Yun yung one way na imbes na mag-escape tayo o hingin natin na baguhin ng Lord, di ba? Mag-praise tayo sa Lord, magpasalamat tayo kasi the doors that force couldn't open but gratitude did. Di ba? Hindi man mabuksan yung mga door na sarado para sa atin, pero kung masipag tayo na magbigay ng pasasalamat sa Lord, tingnan mo tong anak ko na to. Sa kabila ng pagsasarado ko ng mga pintuan at opportunity sa kanya, patuloy pa rin siyang nagpapasalamat. Buksan ko nga'y pintuan. 'Di ba? Tanggalin ko nga'y kadena na gumagapos. Alisin ko nga'y sitwasyon na 'yon kasi tinetest ko lang siya pero andun pa rin yung puso niya na magpasalamat sa akin. Amen? Yun yung nagagawa ng gratitude. You and I spend a lot of time sometimes trying to push things open. 'Di ba? Yung kahit hindi ino-open, kahit di tinutulak ng Diyos, ikaw na'y tumutulak. Lakas mo na ang gumagawa. 'Di ba? Ikaw na yung gumagawa. Kaya sometimes, ikaw rin yung nagpapabigat sa buhay mo. Ikaw yung nagpapabigat sa sitwasyon mo. Ikaw yung mismong nagpapatagal ng sitwasyon mo. Kasi sometimes, nire-refine tayo ng Diyos, 'di ba? Hinuhubog niya tayo. Kinakultivate niya tayo. Pero sometimes, we want always yung quick, wala tayong patient. Gusto natin instant lagi. Pero sa sitwasyon ng Panginoon, sa kalagayan natin bilang mananampalataya, yun yung nagre-refine sa atin yung mga sitwasyon. Kaya wag nating i-push. 'Di ba? Wag nating itulak ng itulak. Wag tayong magmadali ng magmadali. Kasi pushing for opportunities, for timing, and for answer, some doors won't move until your heart does. Minsan, hindi naman yung sitwasyon mo talaga ang gustong mabago ng Panginoon. Habang ikaw ay porsigido na i-push yung mga opportunity, yung oras, di ba? Tulak ka ng tulak, ikaw na yung nagmamadali sa oras at sa sagot ng Panginoon. Sometimes, hindi naman talaga yung sitwasyon mo binabago ng Diyos, yung puso mo. Kasi gusto ng Panginoon, mabago yung puso mo. Mabago yung pakiramdam mo. Yung bitterness, mapalitan ng joy. Yung heaviness, mapalitan ng gratitude. Kasi, yung sitwasyon na yon yung nagbibigay ng inspirasyon sa'yo, encouragement at lakas na magpatuloy. Amen? Kasi yung gratitude, position you where striving can't. Pinuposisyon ka ng pasasalamat, ng pusong marunong magpasalamat sa mga bagay na ang pangit. Sa mga bagay na hindi mo mabago. Sa mga bagay na hindi mo maitulak papalayo. When you worship, instead of worrying, heaven gets involved in what been stuck.
'Diba? Kapag natututo ka na mag-worship at magpasalamat, magbalik ng pasasalamat sa Panginoon, yung heaven, 'di ba? Nakikiisa sa iyo para hindi ka ma-stuck kung saang lugar ka naroroon. So practically, hindi po natin pwedeng i-force yung mga tao na nakikita natin, 'di ba, na hindi nakikita yung value natin. Hindi natin pwedeng i-force, 'di ba, yung mga tao na hindi nila napapahalagahan tayo. Pero, pwede tayong magpasalamat at i-remind natin ang Panginoon na may ginagawa na siya sa mga tao na yun. Hindi man natin ma-force yung timing, di ba, yung oras, para sa mga experience na nararanasan natin. Pero yung pasasalamat at patuloy na puso na marunong magpasalamat ang magkikip sa atin, di ba, sa faithfulness habang tayo ay naghihintay sa Panginoon ng timing niya. 'Di ba? Maybe we cannot force kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin ngayon. Pero yung pasasalamat natin ang magkikip sa mga puso natin para hindi ito maging matigas habang nag-aantay tayo sa ginagawa ng Panginoon, sa outcome na mangyayari sa sitwasyon natin. So every thank you na ginagawa natin, every pasasalamat na ginagawa natin is like a key para tong susi na nagta-turn in a lock. Amen? So every thank you Lord natin that is faith. Amen? Hindi man ito mabuksan, 'di ba? Pero nalulusen nito, napapaluwag nito, 'di ba? Unti-unti yung mga bagay na hindi natin nakikita. At kapag yung oras na 'yan dumating, ano yung gratitude na susoften nito? Amen? At nasuswing ng Panginoon suddenly yung mga sitwasyon natin, nasiship niya yung mga sitwasyon natin. At anong nangyari? The door flew. 'Di ba? Nabubuksan nito yung mga saradong pintuan at nalulusen nito yung kadena na nakalagay sa mga kamay natin. Notice, ano yung sinabi ng scripture? The next scripture, the foundation of the prison were shaken. 'Di ba? So yung Panginoon natin, hindi lang siya nagsiset, 'di ba, ng sitwasyon sa atin, kundi nagsiset din siya ng kalayaan. 'Di ba? Sinishake niya yung mga bad, 'di ba? Yung mga sitwasyon natin na hindi tayo mabound, hindi tayo ma-stuck doon, kundi pinapalaya tayo. So gratitude doesn't just deal with symptoms. Hindi lang sa sintomas, it deals with system. Amen? So, anong mangyayari? It goes deeper, 'di ba? Yung mga bagay na invisible, nagiging visible sa atin. At nai-start nito, 'di ba, na ma-build yung mga bagay na underneath na nakatago, na ilalabas nito, 'di ba, yung kapangyarihan ng Panginoon na yung mga invisible nagiging visible sa mga mata natin. 'Di ba? Hindi mo man nakikita yung earthquake, nararamdaman mo lang yung yanig, 'di ba? Hindi nila nakikita pero nagkalag ito ng kadena sa lahat at nagbukas ng pintuan sa kulungan. Number 3 po, gratitude shake foundation, not just symptoms. Acts 16:26. Suddenly, there was such violent earthquake. Amen? Hallelujah. That the foundation of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew and everyone chained come loose. Amen? Ano po yung number 2? Number 3 po. Ano po? Hindi nyo narinig number 2? Number 3 po. Number 3. Number 3 po, ito po yung number 3. Gratitude shakes foundation, not just symptoms. Amen? Gratitude shakes foundation, not just symptoms. So, yun po sa verse 26, ano po, yung foundation po ng prison na shake, na yanig sa pamamagitan ng earthquake. At yung mga pintuan po at yung mga kadena nila lumuwag. So, every prison has a foundation. Nakita niyo po sa verse, ano? Every prison has a foundation. Ano ba ibig sabihin? Foundation are the hidden structure that hold the pain in the place. 'Di ba? Maaaring may kanya-kanyang dahilan ng sitwasyon, 'di ba? At na-founded yung mga tao. Iba't ibang tao, iba't ibang foundation na meron tayo, iba't ibang sitwasyon, iba't ibang pain sa place na 'yon. Amen? But this is the thing, you can change your habit and still feel stuck if your foundation has not shifted. 'Di ba? Pero nabago
nung foundation nila Paul and Silas, yung mga foundation ng ibang kulungan. Amen? Kasi yung foundation nila, hindi naka-stack. Diba? Shinip nila yung foundation ng iba na parang chain, parang kadena. Amen? So, you can pray for the door to open. Oo, pwede po yun. But, if the foundation of fear or bitterness is still there, you're still built another prison in a new location. Diba? Pwede po nating ipanalangin na yes, buksan yung door na yon. Pero kung hindi nababago yung foundation natin, kung saan tayo tumatayo, kung yung puso natin hindi pa rin nababago, pwedeng buksan yung pintuan na yon. Pero maniwala ka, same thing pa rin yung reaction. Same thing pa rin yung result. Same thing pa rin yung sitwasyon na mangyayari sa'yo. Kasi hindi na bago yung location mo. Kaya nga sabi, kapag hindi na bago yung pag-iisip ng isang tao, kapag halimbawa manginginom pa rin siya, bigyan mo ng pera yan, bibili pa rin yan ng alak. 'Di ba? Kapag yan sugal ng sugal, bigyan mo ng pera yan, magsusugal pa rin yan. 'Di ba? Kung hindi nababago yung foundation nun, kung hindi ang Panginoon ang pinagkakatiwalaan natin, kasi siya yung foundation natin dapat. Kung hindi pag-iisip ng Panginoon ang mangyayari sa atin, ang magta-transform sa atin, we will always come back the same place kung saan tayo nadapa. Kung saan problema tayo nadapa, doon pa rin tayo paulit-ulit na madadapa kasi hindi natin pinapabago yung puso natin. Kaya nga sometimes hindi binabago ni Lord yung sitwasyon natin kasi ang gusto niya, mabago yung pag-iisip at puso natin sa sitwasyon na meron tayo. Amen? Sabi po sa 2 Corinthians 10:3-5, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. Hindi tayo nakikipaglaban sa pakipaglaban ng mundong ito. The weapon we fight with are not the weapon of the world. Hindi daw yung weapon natin, yung armas natin, hindi galing sa mundong ito. On the contrary, they have divine power to demolish a stronghold. Number 5, we demolish argument and every pretension that set itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Amen? So, 2 Corinthians 10:3-5, hindi tayo nakikipaglaban. Amen? Sa katulad ng pakikipaglaban ng mundong ito. Amen? Second, basahin ko po, 2 Corinthians, para malinaw po sa Tagalog. 10, 3 and 5, sabi po dito, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Amen? Sabi niya sa verse 6, idagdag ko po, kapag lubos ang inyong pagsunod, nakahanda kaming parusahan ng lahat ng mga ayaw sumunod. Ganun po ang Diyos. Amen? So kapag hindi tayo sumunod sa Panginoon, tayo rin po ang paparusahan ng Panginoon. Tayo rin ang magsasuffer sa lahat ng mga decision natin na mali po at hindi nakaayon sa Panginoon. Amen? So yun po yung pakikipaglaban na ginagawa natin. Amen? Hindi po sa laban ng mundo, kundi sa laban na binibigay ng tugon ng kasagutan ng Panginoon. So ano man po, yung about sa physical wall o mga pader na humaharang sa atin, maintindihan natin that gratitude was demolishing the stronghold. Amen? Kung ang foundation po natin ay ang Panginoon, lahat po ito binibigyan niya tayo ng wisdom para ma-solve ito ng resulta, 'di ba? ng solusyon sa lahat para ma-solve ang lahat ng problema natin. Ano man po 'yon, hindi natin problema 'yon kasi God can still make miracle noon hanggang ngayon. Amen. Huwag tayong maging Holy Spirit na tayo po ang sumasagot sa gusto ng Panginoon o sa kanyang gagawin na solusyon. Amen. So, anumang yung physical wall or about sa spiritual natin, dahil tayo ay may gratitude,
Amen? We have the divine weapon po na ibibigay ang Panginoon para i-tear down o pabagsakin natin yung lahat ng kasinungalingan na pwedeng mag-trap o mag-stuck sa atin. So, gratitude reaches down to those deep places. It's shaken the foundation. Amen? So, ano man yung fear, 'di ba? Nire-remind po tayo that God is faithful. Ano man yung entitlement na meron sa problema natin, nire-remind tayo that everything have grace. May grace po sa lahat ng mga bagay na yon. Ano man yung entitlement. Every bitterness, nire-remind tayo na wag mo yan sayangin. 'Di ba? Walang nasasayang sa pain mo. Walang nasasayang sa bitterness mo. God wastes nothing. Even yung mga pain natin, pwedeng gamitin yun ng Diyos. 'Di ba? Para sa ating pagbibuild sa atin, na mas maging matatag tayo. God use our pain. So use your pain, mga kapatid. Use your mga bad na testimony na nang nakaraan mo ng magandang storya ngayon. Sometimes God doesn't start with the surface because He's trying to heal the soil. 'Di ba? Ano ba yung soil? Yung puso natin. 'Di ba? Hindi niya binabago yung surface o yung atmosphere natin kasi yung puso natin hindi pa rin nababago. Hindi niya binibreak yung mga kadena natin. Kasi yung mindset natin hindi pa rin nababago. So gratitude is more than saying thank you. Amen? Ito yung spiritual resistance naman. So when you thank God, 'di ba, in the middle, na kapag nasasaktan tayo sa kalagitnaan ng mga sakit na nararamdaman natin, dinedeclare natin sa Panginoon na whatever built this prison can hold me anymore. Ano man yung binibuild ng kaaway sa prison na piling natin prison tayo, piling natin na sa kulungan tayo, amen? Hindi yun ang makakapag-hold sa'yo. Hindi yun ang magtatanggal ng joy mo. Hindi yun ang magtatanggal ng perseverance mo. Hindi yun ang magtatanggal ng kapayapaan mo. Hindi yun ang mag-hold sa'yo. So practically, gratitude may sound like, God, I don't see it yet, but I thank you that you're working beneath what I can feel. That is faith. Diba? Na hindi mo man nakikita, but there is substance na pinapaniwalaan mo na may ginagawa ang Panginoon. He is working. Diba? He's still working. Even I don't see it, you're working. Sabi nga sa kanta, diba? So, ganun po yung gratitude. Nagpapasalamat ka kahit na parang hindi ka naman dapat magpasalamat, pero nakikita mo kasi na may magandang outcome na gagawin ng Diyos. So, sa palagay mo, yung worshiping, 'di ba? Kung palagay mo, mas mabuti ang pag-worship kaysa mag-worry, and totoo yun. Mas mabuting mag-worship tayo kaysa mag-worry tayo. Amen? Kasi kahit mahirap mag-forgive tayo. Kasi mas madali yun kaysa magtanim tayo ng galit. 'Di ba? Choose to see grace. Lagi nating piliing mas makita yung biyaya ng Panginoon sa bawat lugar kung saan natin nakikita yung mga sakit, yung mga pain, yung mga failure, yung mga paghihimagsik, yung mga grief na puso. 'Di ba? Pagganti. 'Di ba? Choose grace. Laging biyaya ng Panginoon, Lord, by your grace, mapatawad ko itong mga taong to. By your grace, Panginoon, mapagtiwalaan ko ulit yung mga taong to. By your grace, Father God, bigyan mo ko ng wisdom na makapagdesisyon to choose joy. Na laging piliin kaysa yung hatred, kaysa yung bitterness, kaysa yung angry, kaysa yung pain. Thanking God for the lesson na nakukuha natin. Sinaktan man tayo ng best friend natin, sinaktan man tayo ng asawa natin, ng mga anak natin, kunin natin yung lesson. 'Di ba? Habang sinusulat ng Panginoon yung magandang kwento natin. Dahil ang pagpapasalamat sa Panginoon, hindi lang nito sinishake o niyayanig yung sitwasyon natin. Nire-reset nito yung espiritu natin. 'Di ba? Nire-reset ulit, binibigyan ng encouragement ng Panginoon yung spirit natin na patuloy pa rin tayong magtiwala, yung inner man natin na magtiwala sa Diyos kahit ano pa yung nakikita ng mata mo. Maging confident ka pa rin na may ginagawa ang Panginoon. Because gratitude doesn't just shakes the situation, it reset your spirit. So when si Paul at si Silas, 'di ba, umawit sila, yung chain, 'di ba, nalaglag. Amen? So, kapag tayo nagsusurrender, sino-surrender natin? Umaawit tayo.
Sinesurrender natin lahat ng sitwasyon natin, dinedeclare natin yung sitwasyon natin sa pamamagitan ng panalangin natin. Amen? Pwedeng i-chain nila yung mga kamay natin. Pwedeng ang ikadena ng mga kaaway yung mga kamay natin. Pero hindi pwedeng makadena yung puso natin. Sa moment na tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon, sineset off naman ito yung chain reaction sa sitwasyon mo. So, anong nangyayari? Yung atmosphere na shiship, yung mga pintuan na o-open, yung foundation na shushuk, at yung mga jailer na si-save. Di ba? Yung mga tao na nakukulong sa mga sitwasyon nila dahil nakilala ka nila, dahil may grace ang Panginoon sa'yo, sinip mo yung buhay nila kung paanong sinip ni Paul at ni Silas yung bantay ng kulungan na yon. Na gusto nang kitilin yung buhay, maaaring may nakilala kang tao na gusto nang kitilin yung buhay dahil sa dami ng problema. Pero ikaw yung pinadala ng Panginoon. At yung testimony mo, yung istorya mo, ang magsisimulang magpaunawa at magpaliwanag sa kanila na pwede mo palang maligtas at mabigyan ng liwanag at inspirasyon yung mga tao na yun. Yung story mo, yung magsisimula na mag-ended, di ba? Nang pakiramdam nila nasa kulungan sila at mabaptize sila because of your heart of gratitude. Na sa kabila ng sitwasyon mo dati, di ba? Na nabahagi mo sa kanila o yung sitwasyon mo sa kasalukuyan, na kahit anong sitwasyon ng buhay mo, hindi ka na tumitigil na magpasalamat sa Panginoon. Pwede tayo makapag-save ng mga tao. Diba? Na kahit wala kang planong tumakas, kahit na binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, nakalagan ka. Dahil gusto rin makita ng Lord yung reaction mo kung kakalagan ba kita, anak. Handa ka ba na magsakripisyo para sa ibang tao? Kung tatanggalin ba kita sa sitwasyon ng kahirapan, anak? Handa ka ba na magsakripisyo para tumulong sa ibang tao? Kung tatanggalin ba kita sa kaguluhan ng sitwasyon ng pamilya mo, handa ka bang ipatotoo, anak, na dahil sa akin, sinip ko yung sitwasyon mo. At kaya mo bang ipatotoo at i-glorify ako sa harap ng maraming tao na hindi mo ko ikakahiya? Purihin po ang Panginoon. Kasi dahil sa sitwasyon na to, hindi tayo tumatakas. Pero habang pinaproseso tayo ng Panginoon, habang nire-respeto natin yung proseso ng Diyos sa buhay natin, nakakapag-save tayo ng ibang kaluluwa dahil sa pagtitiis at pagpapatuloy natin. Dahil mas nauunawaan natin na magbigay ng pasasalamat sa Panginoon habang tinatapyas na tayo, habang tinutulungan at tinuturuan niya tayo, habang dinidisiplina niya tayo na mabago yung puso natin at mind natin. Hindi lang nito binabago yung sitwasyon natin, pati nangyayari sa buhay natin. Binabago din nito yung pag-iisip natin. Yun yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Because every act of gratitude is a seed. Buto yun. Every gratitude, alam nyo, may garden sa langit na every pasasalamat mo, gumaganda yung garden sa kalangitan ng tahanan mo. You can never know how far yung bunga nun na mag-grow sa ibang tao. Kapag kinukwento mo yung mga testimony, yung pasasalamat mo sa Panginoon dahil dinala ka sa sitwasyon na yun at ngayon nandito ka na. Na because of the Lord, He make it true. Sa tulong at gabay niya. Maybe your prison is not made of stone. Maybe hindi ka katulad ni Silas at ni Paul na talagang nandoon sa kulungan. Pero yung mindset mo, yung takot, yung kawalan, o yung pag-wait mo ng season, maybe yun yung prison mo, maybe yun yung kulungan mo. Hanggang kailan? You can always choose
kung anong klasing kanta, kung anong klasing awit, kung anong klasing tinig ang gusto mong piliin sa place, sa sitwasyon, sa kalagayan, at sa lugar kung nasaan ka. Nawa lagi mong piliin yung tinig ng Diyos, yung boses ng Diyos, yung puso ng Diyos, yung pag-iisip ng Diyos, yung solusyon ng Diyos. Pwede ka rin mag-complain na mag-complain. Pero magiging lalo lang matigas na matigas yung wall na yon. Pero ang gratitude, pwedeng gibain. Gaano mang katigas ang wall na yon. Gratitude doesn't mean you feel. Hindi lang ito ibig sabihin nararamdaman mo. Or it's about everything. Or mabuti sa lahat ng sitwasyon. It means nagtitiwala ka sa Panginoon that God is still good in everything. Amen? So, gratitude doesn't mean you feel good about everything. It means you trust that God is still good in everything. When you worship in the dark, at sinasabi mo sa mundong ito na ang sitwasyon mo, 'di ba? Huwag mo lang i-decide na umahwit. 'Di ba? Wag lang mo lang isipin na sitwasyon mo, 'di ba? Is hindi ka mawawala sa sitwasyon na 'yon. Hayaan mo yung sitwasyon na 'yon wag mong hayaan yung sitwasyon na 'yon ang mag-decide sa iyo. 'Di ba? Hayaan mong yung worship mo o yung pagpapasalamat mo sa Panginoon ang mag-save sa iyo. Amen? Huwag mong hayaan na ikaw ang mag-decide sa sitwasyon kung nasaan ka. Hayaan mong ang pasasalamat mo sa Panginoon. Hayaan mong ang Panginoon ang mag-decide para sa iyo. Kaya ngayong oras na to, ano man yung mga bagay po na nakalock kayo, ano man yung mga bagay na naka-close sa inyo, sa buhay ninyo, lift your eyes. Tingala po kayo sa langit. Lift your voice. Lift your gratitude. Itaas natin yung tingin natin sa taas. Itaas natin yung tinig natin. Itaas natin yung pasasalamat natin. Dahil kapag ginawa niyo yun, heaven still moves. Chains still break. And stronghold still fall. Purihin po ang Panginoon. Dahil yun yung magbubukas at magpapakilos ng langit. Kahit tayo nasa lupa pa, mabubuhay tayo na parang nasa langit. Yun ang pangako ng Panginoon sa atin. Yung mga kadena, patuloy na puputulin ng Panginoon. Unti-unting puputulin ng Panginoon na habang nire-respeto natin at habang nagpapasalamat tayo sa Diyos. Yung mga stronghold na unti-unting sinisikap natin, umahakbang tayong gumawa ng mabuti kesa sinusubukan lang, hinahakbangan natin yung application. Yung stronghold unti-unting nawawasak, yung chain nagre-react, hanggang unti-unting nakikita yung pagbabago, hanggang gumigiba at binubuksan ng Panginoon ang kalangitan sa maraming kaluluwa. Because you start to step up in faith. You start to trust God. You start to break the wall. Because you stand in the firm foundation na walang iba kundi si Christ Jesus. At dahil sa buhay mo, maraming papasok sa bukas na kalangitan. Dahil sa buhay mo, maraming taong mababago. Dahil sa buhay mo, maraming mababautismuhan. At mag-aawitan ang mga anghel sa kalangitan. Dahil the chain reaction ng buhay mo na naging ilaw at asin sa kulungan ng ibang tao o sa kulungan ng sarili mo na naging impact sa ibang tao at nagligtas sa mga tao na gusto nang putulin o kitilin yung buhay nila, na gusto nang sumuko, na gusto nang mag-give up. But because the grace of God na nasa iyo, you can change the atmosphere. You can change the life. Dahil may Diyos ka na nag-change sa'yo. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, salamat po, Ama.
sa pagbabago mo sa buhay namin, sa isip namin, sa puso namin, Panginoon. Na patuloy kami nakakasunod because of the obedient heart na binigay mo sa amin. Because the mind, Panginoon, na tinuturuan mo, tinutulungan mo, dinidisiplina mo. Thank you sa humility, Panginoon. Patuloy mo kaming damitan ng pagpapakumbaba na Lord, wala kaming kayang gawin kung wala ka. Tulungan mo kaming maging obedient yung puso namin at magpaturo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita na hindi kami nakikipaglaban katulad ng mundong ito, kundi nakikipaglaban kami ayon sa mga pangako mo, salita mo, Panginoon, na hindi kami mabibigo at hindi ka Diyos na nagsisinungaling, Ama. Kaya salamat po, O Diyos, sa sitwasyon na to. Salamat sa kalagayan namin, Panginoon. Dahil ang lahat ng testimony na to ay magiging message po sa lahat ng mga tao, sa mga paligid namin, na tutulong din na makapagbago ng buhay. Katulad ni Paul at Silas, Panginoon, na kahit nasa kalagitnaan, Panginoon, ng pain, ng hirap at sitwasyon, ang tinig nila ay hindi, Panginoon, napigil para magpurit magpasalamat sa iyo, na magpabago at mag-shake ng sitwasyon kung nasan man sila. Lord, thank you for you are our firm foundation, Panginoon, na nagbibigay, Panginoon, ng lakas, tibay, Panginoon, na maging persistent kami, na magpatuloy kami, Panginoon, na sumunod sa iyo. Purihin ka, dakilang Ama, sa pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and purihin po ang Panginoon. Salamat po and God bless po sa bawat isa. Ayan, amen. Thank you po, Sis Deb. Naririnig po ba ninyo ko?